Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first card ninyo, gossip, Taurus. Maaring magiging subject ka ng chismis sa ngayon. Maraming interesado sa buhay mo. Kaya ikaw ay ipagchichismis, 'di ba? Ganun talaga, 'di ba? Kapag ikaw sikat, 'di ba? Talagang papasikatin ka lalo ng mga tao. Kapag kapag meron kang mga achievements, meron kang mga accomplishments, 'di ba? Maraming naiinggit sa iyo. Kaya po pwedeng chinichismis ka kasi sinisiraan ka, 'di ba? Kasi ganun talaga, may mga tao na they don't appreciate or they don't know how to appreciate, 'di ba, the successes of other people. There are so many people out there, 'di ba, na ayaw nilang nauungusan sila, ayaw nilang merong mas nakakataas sa kanila, ayaw nilang merong nagtatagumpay, ayaw nilang meron silang nagiging kapantay, 'di ba? Gusto nila mas mababa sa kanila yung mga tao, mas ma-appreciate ka nila, pupuriin ka nila, no, kapagka ganyan. Pero 'pag ikaw ay nakaangat-angat sa kanila, ay naku, eto na ang puwede mong i-expect, 'di ba? Puwedeng ikaw na magiging subject ng tsismis para na masiraan ka sa iba, 'di ba? Kaya mag-iingat na lang kayo sa mga pakikipag-usap ninyo. Be careful, be aware what is happening around you. Mag-iingat kayo sa mga dealings ninyo with other people. Make sure na nililimit lang ninyo kung ano yung ikikwento ninyo, ano yung sasabihin ninyo, 'di ba? Whatever is necessary, then yun lang, 'di ba? Kung ano lang yung kailangan na sabihin, yun lang. 'Wag nang mag-expound kasi you never know kung anong pwedeng gawin din nila, 'di ba? Gagamitin nila yung mga salita mo, mga komento mo, pupuwedeng magpa-plus minus sila sa mga sinabi mo at i-spread nila yon kasinungalingan na, 'di ba? Kaya mag-iingat na lang kayo sa mga nakakausap ninyo. Do not trust people 100% agad-agad, okay? Lalong-lalo na kung meron ng ano 'yan, meron ng history ang taong you're dealing with 'no, na gano'n 'no, na tsismoso, tsismosa, marisol or marites talaga siya. So we have soulmate and someone from your soul tribe is coming your way. So this is really beautiful. Maaring bagong makikilala mo ito. O pwedeng you're going to meet this person somewhere. And alam mo yan, mararamdaman mo na soulmate mo yan kasi sa unang-una pa lang na pagkilala ninyo, pagkakausap ninyo, ramdam mo no, na parang swak na swak agad kayo. Ramdam mo na parang kaigaan agad ng pakiramdam mo sa kanya. Mararamdaman mo na parang meron kayong history na ng taong ito. Parang nakausap mo na siya dati, nakasama mo na siya dati, or parang na, alam mo yun, yung parang kilala mo na siya dati pa. Yung ganun ang pakiramdam, no? Kapag yung soulmate mo na yung kaharap mo. Okay? So, and yung soulmate na yan, pupuwedeng maging karelasyon mo 'yan, pupuwedeng ito yung person mo, pupuwede rin na magiging kaibigan mo, 'no? Kasi yung soulmate not necessarily na, naging romantic partner lang natin, hindi. Minsan yung soulmate natin could be our parent, 'di ba? Could be our friend, could be our, um, kapatid, 'no? Yung mga gano'n. So, your next message is time. Trust in divine timing. Okay? Kaya dapat we are just, trusting the divine kasi meron siyang plano para sa atin. The divine universe has a sacred plan for each and every one of us. Kaya dapat nagtitiwala lang tayo sa kanya, sa kanyang plano, at wag nating pangunahan, wag nating kontrahen kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin. Wag nating
ipag-insist or ipagpilitan pa kung ano man yung gusto natin na maging resulta ng mga bagay-bagay na ginagawa natin, 'di ba? Kasi nga kahit ano man ang gawin natin, anong pagpipilit natin, if it's not divine timing yet for that to happen, ay hindi talaga mangyayari, hindi ba? So, it's just a waste of time and energy on our part. Kaya, talagang magtiwala na lang tayo sa plano ng divine universe. Kasi when the time is right, no, those things that needs to happen or will happen, 'di ba? Kapag tama na sa panahon, talagang mangyayari na lang 'yan, 'di ba? Kaya may kasabihan nga 'di ba na kung hindi ukol talagang hindi bubukol, 'di ba? Despite all your effort na puwedeng ginagawa ninyo, kung talagang hindi pa 'yang panahon, talagang hindi 'yan mangyayari. Eh, lalong-lalo na kung hindi rin 'yan yung kunyari ini-expect mo, hindi rin 'yan parte ng plano ng universe para sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi talaga 'yan mangyayari, hindi mag-a-unfold. Kaya nga napakahalaga na tayo ay laging sumusunod, 'no, sa guidance ng universe. Dapat lagi tayong nakikinig at nagtitiwala sa ating intuition, 'no? Kasi 'yun ang gabay sa atin ng universe. 'Yun ang magga-guide sa atin patungo sa tamang daan na dapat nating tahakin at a certain period of time. So, what else? So, we have Angel of Love. Ayan. So, this is good, no? Naka-ano na kayo rito. Ang iba sa inyo nagaling sa hiwalayan, nagaling sa separation, sa relationship. This time, parang nakapag-move on na kayo or maaring ready na kayong mag-move on, no? So, pwedeng ganon. At maybe you are also ready to open up your heart, no? Para din sa sarili mo for self-love. O pwede ngang iba sa inyo, baka kayo ay magfo-focus muna sa self-love, no? Rather than mag-welcome ng bagong pag-ibig, 'di ba? So, pupuwede ngang iba sa inyo focus muna sa sarili, but for others of you, maaaring handa ka na din, 'no, na muli na magmahal ng iba at mag-entertain din, 'no, ng pagmamahal ng iba. So, puwedeng gano'n din ang ganap diyan. So, we have the world energy. This is a lot of opportunity na pupuwedeng nandiya-diyan sa inyong harapan. Alright? So, you're walking away from something dito, galing dito, papunta doon, moving forward, at hinaharap mo yung vast array of opportunity, no? Worldly opportunity, kumbaga, ang nandiyan dyan. So, ang dami, 'di ba? Ang daming pupuwedeng nag-aantay sa'yo na potensyal para ikaw ay makapaghanap ng, alam mo 'yun, pupuwedeng trabaho 'yan, pupuwedeng career, pupuwedeng business, 'di ba? This is the time for growth para sa'yo. Kaya siguro merong nagbukas dito na wide array of opportunities sa'yo kasi the time has come, divine timing has come for you to grow, for you to thrive, 'di ba? Para magkaroon ng advancement na kung sa inyong career. Ito, yung ganyan. So, pupuwedeng meron din dito mga business na puwede sigurong pasukin ng iba sa inyo, Taurus. Maybe you will be interested on becoming an entrepreneur at this time. Kaya, good luck din sa iyo and congrats. Maaring meron dito mga online business or businesses ang pwedeng i-put up ng iba sa inyo, no? Parang this is about, parang online talaga to, yung focus ninyo siguro, 'di ba? Pupuwede ngang iba sa inyo mag-aaral din online, 'di ba? Yung gano'n ba? Or pupuwedeng yung negosyo ninyo online, yung ganyan. So, good luck sa'yo. So, we have indecision. No, maaring, kasi nga, 'di ba, this is a wide array of opportunities na maaring kinakaharap ninyo rito. Kaya itong mangyayari sa inyo, you will have
an indecision, 'di ba? You will reach the fork in the road stage kumbaga kasi sa dami, no, na pupuwedeng pagpipilian ninyo rito, sa dami ng offers na puwedeng nandiya diyan or sa dami ng puwede ninyong applyan, 'di ba, kung trabaho man 'yan. So, kaya nandito kayo sa fork in the road energy na alin kaya dito, 'di ba, ang kukunin ko, which one is best for me. So, in that case, ito yung kailangan niyo na ngayon ng pakikinig sa inyong intuition kasi pagka ganyan na kunyari, your logical mind is not working, 'di ba? Kasi talagang maaaring lahat ng opportunity na 'to very attractive para sa'yo, parang gusto mo lahat kasi 'di ba, they are equally good, they are equally beneficial for you. Kaya parang gusto mo lahat, 'no? Pero hindi naman po puwede na kukunin mo lahat, 'di ba? Kasi how will you manage, 'di ba? Hindi pa puwedeng lahat 'yan. So, maybe kailangan mong mamili, one or two siguro kaya mo. Kaya ito ngayon, no, yung gulong-gulong isip mo. So, listen to your intuition kasi for sure your intuition will guide you towards the right choice. Kasi, 'di ba, um, may kasabihan nga na always allow your intuition to be your guide kasi it will not lead you astray. Bagkus, it will always lead you to the right choice, to the right decision. So, kasi divine guidance yan eh. Mensahe yan sa'yo ng divine universe. Kaya kung ano ang best para sa'yo, yan ang doon kanya ililid. Okay? Kaya magdasal ka, pakinggan mo yung gut feel mo, at ayun, makukuha mo yung sagot. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Wala, may nalaglag. Saglit lang po Kunin natin yung nalaglag. Nauna na siya. Hang on. Ayan. So, Three of Pentacles. So, maganda to. Si Three of Pentacles, napakaganda lalo-lalo na pagdating sa career or trabaho. Kasi ibig sabihin dito na this is the beginning of your success. Simula na to ng inyong pagtatagumpay sa inyong karera, sa inyong trabaho. Diba? Isa pa, ang maganda rin dito, kaya siguro mas mabilis ngayon ang pag-akyat mo sa ladder of success kasi po pwedeng meron ditong mga makakasama ka, meron kang mga makaka-collaborate, meron kang mga makakatulong. Kaya mas magiging, kumbaga, mai-expedite yung success mo. 'Di ba? Kasi may additional na tulong, may additional na hands, may additional na na isip, 'di ba? Mas maraming input, mas maganda, 'di ba? Mas maraming kamay ang gagawa, mas mabilis matatapos, ang mabilis ma-accomplish kung ano man ang trabaho, 'di ba? Kaya this is really a favorable time para sa iyo. So, we have the Knight of Cups. Ayan, so merong Angel of Love dito. So, ready na ang iba sa inyo dito na magka-jowa muli, 'di ba? Sakto lang yan na meron tayong Knight of Cups. Kasi si Knight of Cups, maaaring meron ditong makikipag-date sa inyo kung single pa kayo. Maaaring meron dito talagang mag-o-offer ng pagmamahal sa'yo. Maaaring meron talagang romantically interested sa inyo at this time. At maaari na ito ay mag-ano na 'to, magmo-move forward na 'to or mag-i-step forward na 'to towards you at magpapahayag na 'to ng kanyang interest sa'yo at kaya 'yun pupuwedeng aayain kang mag-date, aayain kang alam mo kung saan, 'di ba? So that you can, you'd be able to know each other better, yung ganyan, 'no? So, good luck sa sa'yo diyan. We have Six of Wands, tagumpay, 'di ba? So, there is tagumpay na nag-aantay sa inyo din dito, Taurus. So, sakto, 'di ba, na meron tayong Three of Pentacles. So, feeling ko talaga, magtatagumpay ka na ngayon sa kung ano man ang inyong trabaho, ano man ang inyong career, maaring kayo ay mamamayagpag na sa ngayon. Also, with the help, no, of those people na makakasama mo or mga makaka-partner mo, makakatulong mo sa ginagawa mo. So, yun. Or
Pupuwede rin na yung success na 'to, yung dati niyo pa 'tong trabaho, ang dati niyo pa 'tong ginawa, 'di ba? Maaaring after a long time ngayon finally natapos mo din yung trabahong yon, yung project na yon, at ngayon, 'di ba? Eto na nga mamamayagpag ka na. So you will be on the spotlight. There will be a lot of people na maybe looking up to you, hahanga sa'yo, papalakpakan ka, at maganda rito kasi you will be recognized and you will be rewarded, no, financially. So, yun, maganda kasi pwedeng magkaroon ka dito ng promotion, pwedeng magkaroon ng pay raise, maaring magkaroon ka dito ng scholarship grant, 'di ba? Pwedeng pag-aralin ka ng kumpanya, yung ganyan. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.